Upang agad na matugunan ang mga krisis at sakunang tumatama sa bansa, bubuo ang Senado ng isang komite na layong mas matutukan ang mga hakbang ng bansa sa pagtugon sa mga ito. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Nagkaisa ang Senado na bumuo ng isang komite na tutugon sa mga problema na kakaharapin ng bansa tuwing may krisis at isa na rito ang sigalat ngayon sa Middle East. Sa ilalim ng ipinasang Resolution No. 350 ng Senado, bubuo ang mataas na kapulungan ng ad hoc committee na susuri ng epekto ng gulo sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas at pagbuo ng contingency plan para sa bansa. Sina Senate President Vicente Sotto III, Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Minority Leader Alan Peter Cayetano ang may akda ng resolusyon. I think in this time of need and emergency situation, especially in the Middle East, we need to move proactively on how we can plan our actions in the near future, especially with prices of fuel. Si Senator Sherwin Gatchalian naman ang uupong chairperson ng komite at ang magiging miyembro ay ang mga chairperson ng iba pang mga komite ng Senado kasama ang Agriculture, Energy at Trade. Nakikita ho natin itong epekto ay initial pa lang. No? Ito ay paumpisa pa lang. Dahil kung ito po ay magtuloy-tuloy, ito po ay kakalat na sa ating ekonomiya. Makikita natin tataas po ang presyo ng pagkain, tataas po ang presyo ng bilihin. Being proactive ay isang napakaganda pong hakbang na gagawin ng Senado. Yung mga recommendations ho natin ay napakaganda rin po. Ang akin ninanais, sinuhope ko, hindi ho natin magamit yung recommendation at solution dahil sana ay bumalik na ho sa normal. Ayon naman kay Minority Leader Cayetano, papalakasin ng ad hoc committee ang koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, LGU at pribadong sektor sa pagtugon ng problema ng bansa. Suportado rin ang iba pang mula sa minority bloc ang resolusyon. Tungkol po ito sa araw-araw na buhay ni Juan de la Cruz. Ito po ay tungkol sa jeepney driver na araw-araw ay kinakabahan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Tungkol po ito sa mga mamimili at maliliit na negosyante na napipilitang magtaas ng presyo upang makasabay sa gastos. At higit po sa lahat, tungkol po ito sa pamilyang Pilipino na pilit pinagkakasya ang kita sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Ang panukalang ito ay ang legal at moral na obligasyon ng Senado upang protektahan ang ating bansa mula sa nakaambang krisis pang-ekonomiya. Ayon naman kay Gatchalian, inaasahang sa susunod na linggo ang unang pagpupulong ng ad hoc committee. Samantala, hinggil naman sa naging suspensyon sa fare hike, naniniwala si Gatchalian, pansamantala lang naman ito habang bumubuo pa ng mekanismo na makatutulong sa mga tsuper. Hindi naman to pangmatagalan na suspension. So temporary lang to para mabigay yung mga ibang mekanismo tulad ng pantawid pasada at iba pang mga direct subsidies. Nakikita rin niya na posibleng magdomino sa presyo ng pagkain at taas sweldo ang taas pasahe. Kaya mas maiging unahin muna ang tulong sa mga tsuper. Kasi kalaban talaga dyan, inflation. Pag nagtaas ng fare hike, sigurado ako itataas ng mga manufacturers yung kanilang produkto. No? Kasi pass on yan magkakaroon ng pass on. So inflationary talaga ang fare hike kasi mga empleyado hihingi rin ng additional sweldo. Ayon naman kay Senate President Vicente Sotto III, mas makabubuti nga rin kung uunahin muna ang subsidiya kaysa fare hike. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.